Hello, good day. Welcome po sa aking channel. Mga idol, mga kapanalig. Kayo po ay nasa channel ni Pantero 101. Bago po tayo magsimula mga idol and kapanalig, tayo po ay manalangin muna. Iyuko po natin ang ating mga ulo at manalangin. O Diyos na makapangyarihan, na may gawa ng langit at lupa, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Ikaw ang dakilang Diyos na higit sa sapat na aming pangangailangan. Patawad po sa lahat ng aming kasalanan. Nawa ay gabayan niyo po kami at samahan niyo kami sa pagninilay namin sa iyong banal na salita sa araw na ito. Dalangin ko, O Diyos, pagpalain mo nawa at ingatan, ilayo sa anumang uri ng kapahamakan at pagalingin mo nawa sa anumang uri ng karamdaman ang lahat ng tao na makakasumpong sa channel ko na ito bilang daluyan ng iyong mga banal na salita. Ito po ang aking samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako, welcome po sa aking channel mga idol and kapanalig. Sa mga bago lang pong nakasumpong sa channel ko, una sa lahat, number 1 na kahilingan ko ay makinig at makinig. Pangalawa pong kahilingan ko, mga idol and kapanalig, subscribe na. Amen? Okay. Ang ating pong pagninilayan na salita ng Diyos ay God's plan. Yung plano ng Diyos sa atin, mga kapatid. Yung plano. Ano ba yung plano? Okay, ito po ang kanyang banal na salita. Kawikaan, chapter 19, verse 21. At ang sabi, may maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Amen. Okay. Sa English, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Amen. Ulitin ko Kawikaan chapter 19 verse 21. May maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Sa English po, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Amen? Okay. So, maliwanag po, ang lahat po na aking sasabihin sa inyong harapan, mga idol and kapanalig, ito po ay hindi galing sa akin, Ito ay galing sa Diyos sa langit. Papunta sa akin, dumaan sa channel ko. At ikaw na nakikinig at nakasubaybay ngayon, maging sa playback nito, ay makinig. 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 At manampalataya. Amen? Okay. God's plan. Ang plano ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Ito yan. Ang tinutumbok ay katha. Ang sabi sa banal na salita ay katha. Ang sabi, maraming katha sa puso ng tao. Ano ba ang katha? Ano ba ang ibig sabihin ng katha, mga kapanalig? So, ayon sa aking pananaliksik,
at sa wisdom at karunungan na bigay sa akin ng Diyos Amang nasa langit, no? Ito ay katha, ay sariling gawa. Amen. Katha, no? Katha ay sariling gawa. Okay, ulitin ko Katha ay sariling gawa lamang ng isipan. Amen. Katha ay sariling gawa lamang ng isipan. Kathang okay. Koma yun Ulitin ko. Katha ay sariling gawa lamang ng isipan. Tapos, sunod, mga hindi totoo. Tapos sunod, mga biruan. Opinyon ng isang kaisipan. Okay, amen. Ang dami palang ibig sabihin ng katha, ano? Ang una ay sariling gawa lamang ng kaisipan. Ibig sabihin yung yung pumapasok lang sa kung ano yung nasa isip mo, ano? Okay. Katha, ano? Unahin natin yung sariling gawa lamang ng kaisipan. Ito yung habang nagmuni-muni ka, di ba? Inisip mo, sana paglaki ko gusto ko doktor. Ganun ba? Yung gawa lang ng mga kaisipan mo, no? Kung ano yung sumagi lang sa isip mo, nakakita ka lang ng eroplano dumaan sa ibabaw. Nakita mo sa langit, sabi mo, ay, gusto ko rin ganyan. Gusto ko driver ng eroplano, di ba? Or gusto ko maging piloto. Diba? One time, nagmuni-muni ka sa gilid ng dagat, ano? Nakakita ka ng barko. Ay, gusto kong sumakay ng ganyan. Gusto kong maging piloto ng barko. Gusto kong makasakay ng ganyan or gusto kong magtrabaho diyan. Yung katha, inisip mo rin yung eroplano, gusto kong maging piloto or gusto kong sumakay ng ganyan. Diba? Kathang isip, gawa-gawa ng kaisipan. Sa bawat makita mo, isang bagay, tapos may pumapasok agad sa isip mo na katha, ano? Mga gawa-gawang kaisipan, ano? Ganon, diba? Nakita ka ng may dumaan nakaputi. Gusto ko rin ng ganyan paglaki ko. Nakaputi, magsuot ng nakaputi. Nurse ang mga yan. Ano kaya ang maganon, ano? Tanong-tanong ka ngayon, mga nurse pala yun. Balang araw gusto kong mag-nurse paglaki ko. Diba? Yung katha. Bawat nakikita ng iyong mata, ano, may pumapasok agad na sa kaisipan mo. Kung ano yung gusto mo. Kung ano lang yung maisipan mo na maging balang araw, di ba? Yung katha, ano? Katha pala yun, ano? Kita ka ng jeep, ano? Dumaan. Gusto ko rin yung driver. Kita mo na yung lalaki nagmamaneho ng jeep. Gusto ko yung ganyan, magmaneho. Katha. Kung ano yung katha, kung ano yung gawa-gawa ng isipan mo. Kung ano yung basta na lang pumapasok sa isipan mo na maging ikaw balang araw. Kathang isip, di ba? So, diba? Tingala mong ganun, eroplano. Gusto ko yun. Gusto kong magtrabaho dyan sa eroplano. Gusto kong sumakay dyan. Gusto kong maging piloto. Diba? Diba? Ganun yun. Amen? Kumbaga, kung ano yung nakikita mo, ay mayroong sumasagi agad sa isipan mo kung ano yung nabivision mo sa nakikita mong isang bagay, di ba? Nakikinig ka ng announcer sa radyo, di ba?
Balang araw gusto ko rin yan, magsalita dyan sa loob ng radyo na yan. Di ba? Mga ganun ba? Balang araw gusto ko rin ganyan, magsalita dyan sa radyo. Di ba? Gusto mo rin meaning, gusto mo rin mag-announcer. Di ba? Kasi bata ka pa nga, di ba? Kung ano-ano yung naiisip mong maging. Na? Tapos, next, yung mga hindi totoo. Di ba? Sunod ay katha. Yung unang katha, na ibig sabihin ng katha ay sariling gawa-gawa lamang ng kaisipan. No? Tapos, sunod, ang katha, mga hindi totoo. Kasi, siyempre, vision pa nga lang eh. Meaning, hindi totoo, ano? Naisip mo na, basta kung ano lang yung maisip mo na hindi totoo kasi katha nga lang eh. Gawa lang ng isip mo. Mga hindi totoo. Di ba? Inisip mo, nanonood ka ng TV, di ba? Mga bata, nanonood ng TV, nakakita ng gagayahin, kung ano papanood sa TV, halimbawa, mga horror movie, di ba? Ginagaya na rin nila. Nagkakaroon sila ng, kung ano yung napapanood nila, ginagaya nila, pumapasok sa utak nila, nagkakaroon na rin sila ng mga katha sa isip nila ng ganon, mga hindi totoo na nangyayari sa buhay nila. Ako si Batman, di ba? Mga bata pa, yung iba, idol ng bata pa, idol si Batman and Robin, di ba? Yung mga bata pa, napapanood nila si Popeye, di ba? Yung panahon namin, uso noon yung Popeye, pinapanood yung cartoons, Popeye the Sailor Man, nag-umaakto na rin. Yung pinsan ko, umaaktong siya rin si Popeye, gumagano ng gano'n siya, papalabas ng mga muscle, pag uminom ng spinach, di ba? Yun yung kapangyarihan ni Popeye, iinom ng spinach, tapos gano'n. Kita ko yung pinsan ko noon, gumaganon din siya, umaakto rin siyang isa si Popeye, di ba? Kumbaga, mga hindi totoo na nasa isip na nila. Kunwari daw ay siya si Popeye, di ba? Tapos, mga biruan, di ba? Next, yung mga biruan ninyo. Kung mga katha lang ba ninyo, mga biruan, kunwari, ikaw si ganito. Kunwari, okay, sige. Okay, sige, magtago-tagoan tayo, kaya maglaro tayo, baril-barilan, di ba? Kunwari, ikaw ang kalaban, ako ang bida, ganun ba? Yung mga biruan, kakaroon kayo ng katha na tago-tagoan tayo, o maglaro tayo, baril-barilan, mga ganun ba? Kunwari, ikaw ang bida, ako ang kontrabida, yung mga katha, yung mga biruan. Kasi pag maglalaro na kayo, sa laro, habang naglalaro na kayo, habang nagbibiruan na kayo, nagkakaroon na ng mga katha, may mga naglalaro na sa isipan ninyo kung ano kayo, yung mga kathang isip ninyo, biruan. Kunwari, sige, ako si ganito, ako si Superman, sige, ako si Batman, yung mga ganun ba? Wala, talo ka, ako si Tarzan, di ba? Yung kung ano na lang yung binabanggit ninyo sa sarili ninyo na hindi naman totoo. Ayan, ibig sabihin, katha ang tawag doon, di ba? Una, opinion ng isang kaisipan, di ba? Sunod ay opinion ng isang kaisipan, yun yung katha. Kung ano yung opinion ng isang kaisipan, kung ano yung isipin. Multo yan, di ba? Nakakita ka. Bumukas ang pinto, Bumukas ang pinto, natutulog ka, siyempre, lalo na sa mga bata. Multo. Kung naisip agad, kung opinion agad ng utak niya. Multo. Di ba? Bumukas yung pinto. Ikaw naman, ang naging opinion naman ng kaisipan mo, dahil bata ka pa, kaya nagbukas, may multo. Di ba? Kasi sa bata, gano'n, di ba?
Ang lakas ng imahinasyon ng bata. Ano? Kung bumukas yung pinto, no, wala kang nakikita, iniisip agad. Ang naging opinion agad ng isip mo, baka may multo, bakit nagbukas? Wala naman tao, di ba? Yun pala, tinutulak lang dahil maluwag, kung tinutulak kunti ng hangin, ano? Kasi nga nakabukas, hindi nga nakalak, iniisip agad. Multo. Diba yung opinion, may pumapasok agad na opinion. Halimbawa, may bubagsak sa bubungan. Iniisip mo, baka nalaglag na bunga ng yun. Nalaglag na bunga ng bangga. Halimbawa, yung bahay mo, nasa ilalim ng bangga, iniisip mo agad yun. Yeah? Kung ano yung opinion ng isang kaisipan, di ba? May kumalabog bag. Pusa lang yun. Diba? Yung may maiisip agad, may opinion agad ang kaisipan mo, ano? So, ang tawag doon ay katha. Di ba? So, meaning, may maraming katha sa puso ng tao. Diba? Okay. Yun. Marami daw iniisip. Maraming pumapasok. Maraming nabubuo. Okay, so, ito na, nabanggit ko na, ang katha ay sariling gawa-gawa lamang ng kaisipan. Kathang isip lang. Okay. Next, mga hindi totoo. Okay. Sunod, mga biruan. Ano yung mga biruan ninyo? Ako si Batman, ako si ganito, ikaw si Tarzan, mga ganon. O kaya ay opinion ng isang kaisipan. So, ang tawag doon, katha. Okay, di ba? Nabanggit sa Kawikaan, ano? Ang sabi sa Kawikaan 19 verse 21, may maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Okay? Sa English po, many are plans in a person's heart. Katha, no? Marami kang katha. Right? But it is the Lord's purpose that prevails. Okay? God's plan, di ba? Okay, ito na ngayon, ano? Punta tayo ngayon sa pinatutungkulan ng katha mo. Okay, so at least dinipain ko na sa inyo kung ano ang katha. Maraming katha sa puso ng tao. Meaning, yung ang katha, sa other term ng katha ay sariling gawa-gawa lamang ng kaisipan. Mga hindi totoo. Di ba? Mga biruan lang. Opinion ng isang kaisipan. Okay. At tapos, ang sabi naman sa huli, maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Kung ano yung payo, kung ano yung gusto ng Diyos, yun ang magpiprevail. Ang sabi sa English, many are the plans in a person's heart. But it is the Lord's purpose that prevails. Okay. Kung ano yung gusto ng Diyos, katha mo, ang katha mo, ang plano mo sa puso mo. Ganito na, pumunta na tayo sa plano ngayon, So, binipay lang natin yung katha. Yun yung gawa-gawa lamang ng isipan, Tapos, prevails. Yung payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Sabi, di ba? Sa English, Lord's purpose that prevails. Yung sinabing prevail, ang prevail sa Tagalog ay yung nangingibabaw, umiiral. Sa Tagalog ng prevails, ang sabi rito, but it is the Lord. Many are the plans in a person's heart. May maraming katha sa puso ng tao. Diba? Ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Yun ang magpiprevail. In English, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Marami daw plano ang puso ng tao. Ngunit, ang purpose, yung gusto, yung purpose ng Diyos sa iyo ang mag-prevail.
So ano ba yung prevails sa Tagalog? Ano? Ito ay yun yung nangingibabaw. Ano? Gusto mo ganito, pero ang nangingibabaw ay ganito, di ba? Nag-prevail. Ang prevail in Tagalog ay nangingibabaw, di ba? Umiral. Okay, di ba? Tapos, or nanaig, di ba? Or nangyari. Yeah. So, dinipain ko na po yung katha, yung katha mo, yung hindi totoo na iniisip mo, ano, kasi nga, katha mo pa lang yun, plano mo pa lang yun, ano, katang isip mo pa lang yun. Tapos, ang nasunod, hindi yung plano mo, kundi yung plano ng Diyos sa'yo, ano, yung katha mo, inisip mo, gusto ko, paglaki ko, okay, punta na tayo sa sa direct na plano sa pinatutungkulan ng salita na ito. God's plan, meaning God's plan. Kung ano yung plano ng Diyos sa'yo, yun yung masusunod. Yun yung mag-prevail. Yun yung mangingibabaw. Yun yung iiral. Ano? Yun yung mananaig. Yun yung mangyayari. Okay, halimbawa, ganito. Gusto ko, paglaki ko, gusto ko doktor. Inisip mo yun. At ang isip mo, paglaki ko, gusto ko doktor. Diba? So, doktor. Hanggang sa nag-aaral ka, doktor. Hanggang sa, diba? Ang nangyari, biglang gusto ko doktor, di ba? Nanay, gusto ko doktor, gusto ko mag-doktor. Doktor. Nangyari, hindi ka naging doktor, bigla, nasumpungan mo na lang sa sarili mo, isa ka ng nurse. Di ba? Pero, related pa rin doon sa gusto mo, di ba? Okay, Lord, gusto ko doktor. Diba? Yun yung gusto mo, maging doktor. Pero, ang plano ng Diyos pala sa'yo ay hindi doktor, kundi kamukat-mukat mo, all of a sudden, nurse. Isa ka ng nurse ngayon. Nagtatrabaho ka na sa isang sikat na hospital bilang isang nurse. So, meaning, nung time na pinaplano mo yung maging doktor ka, kamukat-mukat mo, ang nangyari sa plano mo ay hindi ka naging doktor, kundi naging nurse ka. So, meaning, yung plano mo, maging doktor. Pero, ang naging plano ng Diyos sa'yo, at yun ang nanaig, isa kang naging nurse. Naging nurse ka. Hindi ka naging doktor. Sa plano mo sa buhay mo, plano mo, pinasok mo sa puso mo, gusto ko doktor. Yun yung plano mo sa buhay mo. Pero ang plano pala ng Diyos sa'yo ay hindi doktor, kundi nurse. So, ano ang matupad? Yung plano mo o yung plano ng Diyos? Siyempre, yun ang plano ng Diyos. God's plan. Kasi ganito po yan, marami po tayong marami pong nagpaplano, maraming naghahangad na taliwas sa kanilang kagustuhan. Kaya gusto mo doktor pero naging nurse ka. Meaning, plano tayo ng plano. Yun ang plano natin sa buhay. Halimbawa, nurse, doktor ang ginusto mo, pero naging nurse ka. Meaning, hindi yun, yung plano mo, ay hindi yun ang kagustuhan ng Diyos. Ang plano ng Diyos sa'yo is hindi para maging doktor, kundi maging nurse. Meron din. Gusto ko, nurse, tinarget mo, naging kabaliktaran, naging doktor ka. Kumbaga,
baliktarin natin ha. Gusto mo, nurse. Tapos bigla, naging doktor ka. Hindi mo naman plinano. Meaning, nurse ang plinano mo. Baliktarin natin ha. Bigla, naging doktor ka. Ano? Meaning, hindi lang nurse ang gustong mangyari sa iyo ng Diyos, kundi doktor. Diba? Amen? So, kapag hindi natupad yung plano mo, yung katha sa isip mo na maging balang araw, at kapag hindi na nangyari yon, meaning hindi yung kalooban ng Diyos. Amen? Okay. Kapag hindi nangyari, yung gusto mong maging sa buhay mo, balang araw, yung naging katha ng isip mo, balang araw, pag hindi nangyari yon, meaning, hindi kalooban ng Diyos yun. Kasi nga, tayo kasi ang nagpaplano. Diyos ang nagpapatupad. Amen? Kapag plano ka ng plano, pero yung plano mong gustong maging, hindi nangyari. Bagkus, iba ang nangyari sa buhay mo. So, meaning, for short, tayo ang tagaplano, pinaplano na natin ang gustong nating mangyari sa buhay natin, pero Diyos ang nagpapatupad, si Lord. Amen? Amen? Ganyan po, kasi, kagaya ko noong bata ako, mga siguro noong time na elementary ako, so mga tiyuhin ko is mga militar. Gusto ko, karoon din ako ng kaisipan na gusto ko maging sundalo. Which is natupad. Amen? Meaning, yung plano ko na yun, naging militar ako, kalooban ng Diyos. Diba? Talagang nangyari talaga. Yeah. Tapos, noong high school ako, gagraduate na ako ng high school, gusto kong mangyari noong high school ako, gusto kong mag-college, gusto kong mag-college. So, yun na yung naglalaro sa isip ko. Gusto kong mag-aral ng college. Then, ito naman yung nanay ko, ang sabi niya, anak, magsaka ka na lang. Iba naman pala ng plano ng nanay ko, magsaka. Kasi magsasaka kasi kami, di ba? Sa palayan, sa sakahan, ang naging ikinabubuhay namin nung time na yun, Pero ako, nagpaplano ako, mag-college. Pero nakikita ko kasi, parang imposibleng mangyari kasi mahina ang kita sa sakahan namin nung time na yun. Pero ang plano ko, mag-college. Ayan. Pero ang plano naman ng mother ko, ng parents ko, wag na lang daw, after ng high school, magsaka na lang daw ako. Doon sa sakahan, doon na lang daw ako magtrabaho. Which is, hindi ako pumayag. Sa isip ko, ayoko ng ganyan. Sa isip ko yun, gusto ko, kapag ako nagtrabaho, yung nakasapatos ako. Diba, hindi yung magtatrabaho ka na nakalublob yung palay pa mo sa putikan. So, diba? Yun yung ating mga plano. Ay, gusto ko ng ganyan. Gusto ko balang araw, nakasapatos ako pag magtatrabaho ako. Yung nagsasapatos. Kasi kung kasasakahan, aapak ka sa putikan. Diba? Which is yun, plinano ko yun. Nagkaroon ako ng katha. Nagkaroon ako ng plano sa buhay ko. Which is, natupad naman po. Amen? Natupad. Kasi nga, natupad kasi desire ko na ganon. Nag-desire ako ng ganon. Nangarap ako ng ganon. Nagkatha ako ng ganon sa isipan ko. Nagkaroon ako ng katha sa isip ko na ganon. Magka-college ako, mag-aaral ako ng college. Then, kung magtatrabaho ay nakasapatos. Yeah. Which is, natupad po.
yung plinano ko sa buhay ko ay pinatupad. Pinulpil, napulpil ko yun. Sinang-ayunan ng Diyos yung plano ko. So, ganyan po. So, meaning, yung plano ko, sang-ayon ang Diyos doon. So, gusto niyang makapag-aral din ako sa college, sinang-ayunan niya. So, success. Okay. Meaning, kung ano yung plano mo sa buhay mo, gawin mo lang. I-push mo lang, i-push mo. Kasi makikita na naman ng Diyos na very eager ka na makagraduate talaga, yung eagerness mo. Siguro nakita ng Diyos yung eagerness ko na makagraduate ng college. So, ipinus ko yun. Nag-working student ako. After my high school days, nag-working student ako. 4 years, 4-year course, commerce. Graduate ako. Kumbaga, kinuha ko ng panding kasi self-supporting ako noon. Ipinus ko talaga yon. So, nakita ng Diyos yung eagerness ko na makagraduate din. Binabayan niya ako. Din, pinatnubayan niya din. In-approve niya. Approve sa kanya. Meaning, yung nakagraduate ako ng college, meaning, approve. Yung plano ko is approved sa Diyos amang makapangyarihan na nasa taas, na siyang sumusubaybay sa atin. Inaprubahan ng Diyos. Diba? So, ganun yun. Ganun po yung logic. Kaya, meaning, kaya nung gumagraduate ako, noong nakagraduate na ako ng college, so, siyempre, natupad yung pangarap ko na nagtrabaho ako, nakasapatos. Diba? Yeah. So, ganun po yun. So, wag po kayong maghinanakit, mga idol and kapanalig, kung hindi natutupad yung mga katha ninyo, mga plano ninyo sa buhay. Kasi, tayo po ang nagpapatupad. Tayo ang nagpaplano. Diyos ang nagpapatupad. Amen? So, uulitin ko yung kawikaan. Ang sabi ng kawikaan, chapter 19, verse 21, may maraming katha, sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Amen? In English, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Diba? Tayo lang ang tagaplano, mga idol, ang kapanalig, Pero Diyos ang nagpapatupad. Kapag hindi nangyari yung gusto mong maging sa buhay mo, yung gusto mong mangyari ay hindi nangyari yun at iba ang nangyari, meaning, hindi kalooban ng Diyos na doon ka sa plano mo. Kung ano yung plano ng Diyos sa'yo, kung ano yung kinatatayuan mo ngayon, yan talaga ang gusto ng Diyos sa'yo. Amen? Kagaya yung unang sinampol ko sa inyo, una, plano mo maging doktor. Kata mo yun, bata ka pa, gusto ko maging doktor. Kata mo, nung bata ka, gusto ko maging piloto. Gusto kong maging nurse. Pero bagkos hindi nangyari ang mga yon, bagkos iba ang nangyari. Yung plano mo, hindi pinatupad ng Diyos. Iba yung natupad. So, pero kapag ka natupad yung plano mo, kagaya yung plano ko noong bata pa ako, nagplano ako, may mga katha ako sa isip ko na gusto kong mag-college. Gusto kong magpatuloy ng pag-aaral, Ayokong hanggang high school lang ako. Gusto ko makapag-aral talaga ng college. And then ito na naman parents ko, yung mother ko, sabi niya, anak, di ba? Pagkatapos mo ng high school, dito magsaka ka na lang. Ginanon ako. Which is, siyempre ako naman, nasa isip ko,
tumanggi yung isip ko, ano, hindi ko na sinabi na gano'n, basta na sa isip ko lang, sa isip ko na, hindi, inisip ko na ayaw kong magtrabaho na nakalublob ang paa ko sa putikan. Gusto ko, pag ako magtrabaho, yung nakasapatos. Amen? Which is nangyari. Yeah? Nakagraduate ako ng college, di ba? Gumagraduate ako ng 4-year course, nakapagtrabaho ako sa bangko, naging militar ako, di ba? Yun, di ba? Naging militar ako, di ba? Tapos nakapagtrabaho ako sa bangko, 20 years, sa bank industry, ano? 20 years ako sa bangko, white collar job. So, natupad yung pangarap ko, ano? So, yun. So, the fruit, yung bunga ng iyong pagsusumikap. Kasi nakita ng Diyos, kung very eager ka talaga, na gusto mo talagang matapos, at nakita naman niya, kung makikita naman niya na yung plano mo ay sang-ayon din sa plano niya, ano, ibibigay niya yan. Ibibigay niya. Pero pag nakita ng Diyos na hindi siya sang-ayon sa pinaplano mo sa buhay mo, at hindi nakita niya, hindi siya sang-ayon, hindi mangyayari yon, bagkus iba ang ibibigay niya sa iyo. Kung ano, kasi kaya nga inuulit ko mga idol and kapanalig, ano, tayo ay tagaplano lang. Tayo ang tagaplano kung ano yung gusto nating maging, kung ano yung naging kata na sa isip natin, inisip natin, naging kata sa isip natin na nagplano tayo na ganito ang gusto natin maging paglaki natin. Pero Diyos ang nagpapatupad. Ang Diyos ang nagpapatupad. Pinaplano lang natin, pero ang Diyos ang nagpapatupad. Amen? Kapag nangyari yung gusto mong mangyari sa buhay mo at pinatupad ng Diyos, ibig sabihin, iisa iyong plano mo na inisip mo at yung plano ng Diyos sa'yo, iisa. O ba nagtugma kayo. Amen? Tugma, match. Yung inisip mo, kinata mo, at yung sa plano rin niya sa'yo, tugma. Kaya nagtugma, kaya natupad yung plano mo. Pero, kung plinano mo, naging kata sa isip mo na ganito ka, gusto mong maging ganito, gusto mong maging doktor, pero, hindi nangyari, ano, meaning, hindi match yung plano mo, at saka yung plano niya sa'yo, hindi nag-match. So, meaning, ayaw niya, hindi natupad yung pagiging plinano mong naging, gusto mong maging doktor, bagkus naging nurse ka, meaning, yung plano mong maging doktor, hindi match sa plano niya, kaya hindi natupad. Ano, yung gusto mong maging doktor, hindi natupad, bagkus yung plano ng Diyos sa'yo ay maging nurse, hindi maging doktor. Amen? So, kung ano tayo po dito sa lupa, ano, ang paghari po ng Diyos dito sa lupa, no, nandito na po. Matutunghayan po ninyo, malalaman po ninyo dito po, naghahari na po ang kaharian po ng Diyos ay nararamdaman na po natin dito sa lupa. Ano? Mararamdaman nyo dito. Tayo ang nagpapatupad. Tayo ang nagpaplano kung ano ang gusto nating maging balang araw, pero Diyos ang nagpapatupad. Diba? Kung ano yung plano mo, kung ano yung inisip mo, at hindi nangyari, meaning hindi kalooban ng Diyos, yung nasa isip mo. Yung nasa isip ng Diyos, yung gusto ng Diyos, yun ang ipapatupad niya para sa'yo. Amen? So, I hope na naliwanagan po kayo kung ano yung plano ng Diyos. Ano? God's plan. So, nawa po ay naintindihan po ninyo ang aking munting explanation, ang aking munting pahayag,
Nawa ay sumain yung puso, naramdaman ninyo, naintindihan ninyo ang gustong ipahayag ng banal na espiritu po sa inyo tungkol sa kanyang mga plano sa buhay ninyo at sa buhay natin. So, okay? Amen? So, nakuha po ninyo? Amen? Amen. Okay, bago po tayo magtapos, mga idol, anong kapanalig? Tayo po ay manalangin po muna. Iyuko po natin ang ating mga ulo. O Diyos na makapangyarihan, na may gawa ng langit at lupa, maraming salamat po sa iyong gabay at patnubay sa pagninilay namin sa iyong banal na salita. Dalangin ko, O Diyos, na pagpalain mo, ingatan mo, ilayo sa anumang uri ng kapahamakan, pagalingin sa anumang uri ng karamdaman, ang lahat ng tao na sumabay ngayon at maging sa playback ng video na ito sa pagninilay ng banal mong salita. Ito po ang aking samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.